What's up mga quiz mga atis? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayong araw papanoorin natin yung Omnibus trailer mula sa ABS-CBN na kung saan ipapakita nila yung mga new shows at offerings nito this coming 2024. So hindi ko na ito patatagalin pa. I'm sure mahaba yung video na yon. Papanoorin natin yun and later ibibigay ko yung opinion at reaction ko. So let's go! Ito ko napanood natin yung Omnibus vlog or trailer ng ABS-CBN Studios para sa 2020. So bago na yung pangalan nila, so talagang talagang tinangkap na yung pagiging content creator nila. So they already considered themselves as ABS-CBN Studios. So hindi na siya ABS-CBN Entertainment last time, diba? From ABS-CBN to ABS Entertainment nung natanggal yung kanila franchise, and now ABS-CBN Studios. So parang sa akin mas okay pa ito yung studios kaysa yung entertainment. So parang as a content creator na yun. So yun, so medyo konti lang pinakita nila and hindi siya anong liglig as siksik sa maraming projects. So we know that because limited yung kanila, yung place ng pagpapalabasan nila. So ang pinakita doon yung Ninang. So unahin ko yung Ninang, which is from streaming to how you call it, free TV na yon. So and expect natin na mas mahaba, and di ba? So kasi ito sa streaming medyo limited lang yung how you call it, yung episodes niya. Kasi ganun talaga sa mga streaming services, limited, hindi pwede punuhin yon. So now sa free TV, kaya sinabi nila territory version because it's longer at mas malalim, mas malawak yung pagtalakay. So yun, maganda. Then after that, mga bago na yung mga pinakita ng serye like The Bagman, na pagbabalik serye ni Judy Ann Santos together with Arjo Adaide and John Arcilla, which are mga magagaling na artista rin. Tapos ano pa, Familia Sagrado, pagbabalik serye rin ni Piolo Pascual after yung series na ni sino nang kaserye niya, si Labi Bo, diba? So yun, kasama yung dalawang young actors, si Carl Echeri Perry, di ko kilala isa, si Craig Fernandez. So this is my first time na ma-encounter siya, si Craig Fernandez. Ano pa yung isang bagong serye? Yung Filipino adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim, na pagpibida ni na Kim Chu sa ni Paolo Abilino, which is parang ito yung how you call it, parang follow-up project nila after yung success ng Linang. Then there's also It's Okay Not to Be Okay, na pagbibida naman ni Ann Curtis, sino pa, Carlo Aquino, saka Joshua Garcia. So this is the project naman na kasunod ni, parang ito follow-up project naman ni Joshua after yung success ng Unbreak My Heart, diba? So yun, kaabang-abang. Actually sa mga pinakitang mga bagong series nila, pinakapaborito ko yung The Bagman. Ang galing yung dating niya, parang pang international na series, yung in quality niya, sa visual pa lang ang ganda, and plus alam na natin yung pagdating sa actingan, ito yung tatlo sa mga magagaling na artista, Arjo, Jan, and Judy Ann. So yun, tapos may mga magbabalik na shows ng ABS-CBN like yung Big Brother na tinambakan ng maraming host. I'm sorry, pero yun, napansin ko, tinambakan ng mga hosts, and honestly, dito sa mga hosts, mukhang hindi, mahirapan silang talagang mapantay yung hosting job ni Tony Gonzaga, because, I don't know, parang kapag sinabing Big Brother, Tony Gonzaga na yan eh. So, medyo talagang, parang hindi pa rin sanay, di ba? Kasi yung last na how you call it, edition ng Big Brother, I think a year or 2 years ago, wala na si Tony doon. It's I think 2022 ata, last year.
yung panas na edition ng Binoy Big Brother, and hindi na si Tony Gonzaga yung host, si Bianca Gonzalez and Robbie Domingo. So yun, tapos yung The Voice team naman babalik nila, so medyo parang nagtatapatan tong dalawa, ABS at GMA, because GMA dalawa yung kanila hawak nila ngayon, yung The Voice Generation kung saan grupo, and The Voice yung ordinary The Voice yung mas matatandang mga singers. So yun, so pero hindi pa pinapakita ng GMA yung part nila, yung mga bagong shows nila, except yung ginawan ko ng reaction video na about to sa afternoon. So dito tayo focus sa ABS-CBN. So maganda yung mga offerings ng ABS-CBN, hindi sila pucho and mukhang wala pa ako nakikitang may mag-e-enter sa mga bagong mga ongoing na serye nila ngayon sa prime time saka afternoon. So I don't know kung saan ilalagay itong mga pinakita nilang serye. Ako dali, I'm hoping sana i-end na ng ABS-CBN yung Batang Quiapo, because honestly matutulad lang siya sa ang probinsyano na mawawala na sa orbit yung story. Para rin siya yung serye na abot kamay na pangarap na wala na rin sa orbit kasi magto 2 years na yon. So medyo mas mataal na yun kaysa dito sa ang Batang Quiapo na 1 year pa lang by January or February. So yun, very maganda yung mga offering ng ABS-CBN, and talagang solid mukhang solid yung mga offer nila. Hindi sila basta gumagawa na lang, talagang quality. If you say quality talaga, diba? So yun, congrats sa ABS-CBN Studios, and I'm sure magiging successful na naman itong mga serye na to at itong mga reality shows, diba? Lalabat ito yung mga shows na talagang tumatak na sa isipan ng mga followers ng ABS-CBN, diba? So yun, so kayo mga quiz, mga things na gusto nyo po yung omnibus vlog ng ABS-CBN para sa 2024, at anong mga shows doon ng mga yung excited kayo mapanood, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo na may bigay kong opinion and reaction, mag-comment kayo dito sa baba, and susubukan kong basahin at mag-react sa mga binigay nyong opinion, comment, and I will try to react back. So yun, before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel: comment, like, share, and subscribe to my channels, The Alan Squisio, ang Pinoy Talaga Channel, Proudly From The Vlog, and Dapat Lang People Present. So maraming salamat, have a nice day, and bye bye.